Papasuotin mo ako ng ganito para bumisita sa bagong taon? Ginagago mo ba ako? Si Manager Liu, ang tanda na niya. Pwede na siyang maging tatay ko. Kahit na tumalon ako mula rito ngayon, hindi pa rin ako pakakasal sa kanya. Escape route, nakuha ko na. Gupan, ano ba yung kalokohan mo? Tito, pasensya na. Ako lang. Ang lamig sa labas, uwi ako para magpalit. Ihahatid kita para magbagong taon. Ano ba ang gagawin niya? Tigilan siya. Tito, ang bigay kaya na ibinigay mo sa akin ang inay. Hindi ko kayang tanggapin. Ibinabalik ko muna sa iyo. Nasaan siya? Habulin siya. Sige, habulin. Hindi na kaya. Mababali na ang binti ko. Ngayong bagong taon pa naman. Wala man lang taxi. Hindi naman siguro ako papasukin sa bike sharing. Kots. Hindi. Mga tauhan kaya ito ni Manager Liu? O baka kay Tito? Bahala na. Wala na yan. Hoy, gwapong Tito. Pwede bang sumabay? Nagmamadali ako sa airport. Hindi problema ang pamasahe. O kaya, pwedeng metro. Gupan, siya pala? Nandito lang yan sa malapit. Hanapin ng mabuti. Anong ginawa sa iyo ni Guminyuan? Talagang kasama siya ni Manager Liu. Tito, palitan ang destinasyon. Ngayon na, agad-agad, diretso sa airport. Nag-aral ako ng self-defense para sa babae. Huwag mo akong pilitin na gamitin. Drive. Al, bago mang agaw ng sasakyan, hindi mo ba susuriin ang plaka? Ano ang ibig sabihin? Ang huling numero ay 6,688. Ang taong sasagap, magdadala ng ganitong kitang-kitang plaka. Gupan, lumabas ka. Huwag kang magtago. Sige na, isasakay kita. Manatili kang nakaupo. Sorry, naagaw ko ang sasakyan mo. Bakit hinabol ka ni Guminyuan? Gusto niyang ipagbili ako sa matandang Boss Liu. Anya inegosyong pag-aasawa. Sa totoo lang, ipapalit ako sa proyekto. Boss Liu, Mas matanda siya sa tatay ko. Sabi ng tito ko para sa ikabubuti ko. Wala na ang tatay ko. Kailangan niyang maghanap ng aalalay sa akin. 22 lang ako, hindi pa graduate sa kolehiyo. Ipinagbibili niya ang pamangkin niya. Pinili pa sa gabi ng Chinese New Year. Anya dalawang magkasabay na masayang pangyayari. Pero wala na yon. Kahit na, nakatakas ako. Sa hinaharap ako Gupan. Kahit mag-asawa ako ng kahit anong hayop, mag-asawa ng palaboy, hindi ko siya pagbibigyan. Gusto niyang gamitin ang pag-aasawa ko para sa kapakinabangan. Panaginip lang. Hoy, saan? may plano ako. Makakatakas ka. Ako sino? Nasaan ako? Ano ang hawak ko? Ang tao sa litrato. Bakit ako at ang gwapong matanda? Bakit kami dalawa, nakapula? Ang background, parang nakikita ko dati. Hindi ba to ang kanina? Lugar ng pagkuha ng litrato. Sandali, ang nakasulat dito ay marriage certificate. Marriage certificate. Sumakay na. Ito ay Sa batas, dapat kami ay bagong kasal. bagong kasal. Kami, ako at ikaw. Kanina, dito. Pero kami, kanina lang nagkakilala 2 oras.
So, gabi ng kasal, sa harap ng munisipyo, hanggang umaga. Bakit? Sinabi ko na, may plano ako. Ang plano. Grabe ang plano mo. Munisipyo, may tao pa kahit gabi? Ang tito, ano ba talaga ang pakay niya? Tito, ikaw, bakit mo ako tinutulungan? Sabi ng fortune teller, may malas ako ngayong taon. Kailangan kong magpakasal para mawala ang malas. Hindi na ako makakapunta sa airport. Saan ka napupunta? Hindi ko alam. Ang bahay na iniwan ng mga parents ko, pinamamahalaan ng tiyo ko. Sarado ang dormitory ngayong holiday season. Hindi ko basta-basta pupuntahan ang mga kaibigan ko at sasabihin. Tumakas ako sa kasal, humihingi ng tulong. Madaling makita sa hotel. Hindi basta-basta magbitiw ang guminyuan. May bakanteng kwarto ako. Papunta ako sa bahay mo. Ano pa? Kakakuha lang ng marriage certificate, magkahiwalay na. Magduda ang munisipyo. Kahit legal na mag-asawa, kakilala lang natin ang 3 oras. Pero, kahit masama, mas masama ba kung pakasal ako sa Liuzong? Yung Liuzong, 2 na ang asawa niyang namatay. Tito, hindi ka masamang tao. Kung masamang tao ako, sasabihin ko pa sa'yo. Huwag kang mag-alala, sa hitsura mo malakas ang swerte. Masamang tao. Hindi makukuha. Mom and Dad, mukhang napakasal ako sa sarili ko. Kahit hindi ko alam kung talagang kasal ito. Malakas ang swerte. Totoo ba? Nahuli ko na kayo. Saan ka tatakbo? Hindi ka makakatakas. Tayo ang may marriage certificate. Ang hassle. Sumama ka sa kanila. Huwag. Huwag. Sagipin mo ako. Panaginip lang, panaginip. Ang sakit. Anong nangyari? Naglakad habang natutulog. Nauuhaw ako. Makakatayo ka ba? Sumakit ang tuhod ko, napakasakit. Umupo ka lang, huwag gumalaw. Aray, aray, aray. Salamat. Huwag gumalaw. Huwag kang magulo. Tito. Pasensya na. Hindi ako dapat nakagulo sa'yo. Hindi lang ako naging pabigat. Pinagising ko pa kita sa kalagitnaan ng gabi. Okay lang. Mas maayos kaysa sa aso sa tindahan ko, na palaging nagtatapon ng mga plato. Ikumpara mo ako sa aso. Mas tahimik ang aso kaysa sayo. Kamay. Ano? Red envelope. Naalala ko lang. Red envelope. Pero 22 anyos na ako. Sa bisperas ng bagong taon, lahat ng bata meron. Kung wala, baka kunin ka ng yansyo. Walang ganitong paniniwala. Ngayon, narinig mo na. Hindi pa natutulog. Natatakot matulog.
Natatakot magkaroon ng masamang panaginip. Natatakot ako pag ipinikit ko ang mga mata, mawala na ang tao. Sinabi ng tatay at nanay ko sa akin, pagkatapos ng business trip, babalik sila. Pero hindi na sila bumalik. Sinabi ng tito ko na aalagaan ako, pero ibinenta niya ako. Tito, natatakot ako baka paggising ko wala ka na. Hindi. Talaga, Hindi ako mawawala. Kung sakaling ako, mahulog sa operating table. Ikaw pa ang magpipirma. Sige, matulog ka na. Good night. beef, itlog, kailangan din bumili ng millet. Pan-pan. Tito, Pan-pan. Napakahirap mong hanapin, Tiyo. Nag-eskandalo ka pa sa bisperas ng bagong taon. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa Tiyo? hindi ako uwi. Alam ng Tiyo, medyo nagmamadali ang usapan sa Liuzong. Ganito, umuwi ka muna. Pag-usapan natin ng maayos, okay? Pag-usapan? Ano ang pag-uusapan? Pag-uusapan kung paano ako ibenta sa pinakamataas na halaga. Ikaw, anak ka, ano ba ang sinasabi mo? Para sa ikabubuti mo rin ito ng Tiyo. Hindi na kailangang pag-usapan. Nagpakasal na ako. Nagpakasal? Kung gagawa ka ng kwento, gumawa ka ng believable. Nagpakasal saan? Kailan? Sa bisperas ng bagong taon, kasama si Luyan Sao. Nairehistro na sa civil registry. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng mong i-check. Nagpakasal ka talaga? Sige. Gupan, lumaki talaga ang ulo mo. Ilang taon lang ang nakalipas mula nang pumanaw ang mga magulang mo. At nagpakasal ka na ng basta-basta. Hindi mo ba ikinahihiya ang mga namatay mong magulang? Ito ay malaking paglabag sa pagiging magalang. Ako ang hindi magalang. Inagaw mo ang bahay ng mga magulang ko, at ako'y ipinamigay mo bilang bagong taon gift. Ito ba ang pagiging magalang na sinasabi mo? Ikaw, Kung alam ng mga magulang ko, sila mismo ang babalik para singilin ka. nagmamatigas ka. Dapat kang sumama sa akin ngayon. Halika. Huwag kang maglakas loob. Tio, swerte. Pumunta ako para sunduin si Panpan. Ikaw ang napangasawa ni Panpan? Ako. Hindi ka satisfied. Panpan. Nagpakasal ka sa ganitong klaseng tao. Nakagarahe lang ng motor. Nakasuot ng ganito. Nabili mo na ang lahat ng kailangan. Kausap ko kayo. Interesado si Liu Zong sa Panpan. Kung ayaw mong magkaproblema, kumalis ka na. Liu Zong, sino? Hindi mo kilala ang Liu Jishuan, ang Liu Zong? Tapos naglakas loob kang manghagaw? East City Real Estate. Ang net worth ni Liu Zong ay bilyon-bilyon. Ay. Yung nag-develop ng relocation projects. Mabuti naman at alam mo. Panpan. Nag-alok si Liu Zong ng 5 milyon bilang dowry. Ngayon, ikaw ay second marriage. Hindi ka makakatanggap ng ganito kalaki. Mag-divorce ka na agad? May tatago pa ito ng Tiyo para sa'yo. 5 milyon? Swerte. Kahapon, may dumating lang na maliit na pera sa account ko. Panpan, tingnan mo, itong halaga bilang dowry. Sapat ba? 50 milyon. Mukhang ordinaryong jacket pa rin to. Pero pag tiningnan mong mabuti, parang may lalim. Ginoong Lo, saan ka nagtatrabaho? Nagnegosyo lang ng maliit. Kamakailan, yung lupa sa kanluran ng lungsod. Medyo interesado ako. Narinig ko, may connection ka rin doon. Kanluran ng lungsod. Mahirap makuha yung lupang yun. Pero, kakilala ko si Director Wang sa Planning Bureau. Kung gusto mo, Ginoong Lo, pwede tayong magtulungan. Magtulungan. Nakuha ko na yung lupang yon noong isang araw. Oh, nga pala. Noong araw ng pirmahan ng kontrata, dinakip si Director Wang dahil sa pagsuway sa batas. Medyo huli na, ang balita mo. Sandali, Ginoong Lo, pwedeng makahingi ng contact number? Tayo. Boss, sino ba talaga yon? Ganun ba talaga siya kay Aman? 50 milyong balanse, lupa sa kanluran, nahulog si Director Wang.
Hindi, kung ganoon siya kagaling. Bakit ganyan lang ang suot niya para mamalengke? At nanghiram pa ng bisikleta? Sa tingin mo, nagpapanggap lang siya? Pwedeng peke ang text. Pwedeng usisa lang ang balita. Nagpapanggap lang yan sa akin. Tawagan mo si Boss Leo. Sabihin mo, may tao daw na walang takot, kinuha ang kanyang nobya. At nagpapanggap bilang boss para hamakin siya. Kapag dumating si Boss Leo mismo, para makilala si Ginoong Lo, makikita natin. Hanggang kailan siya magpapanggap? Tito, totoo bang may 50 milyon sa phone mo? Fake. Ha? Photo editing app. 10 pisong template lang. Eh yung lupa sa Kanluran at si Director Wang. Nabasa ko lang sa balita. Totoo namang nahulog si Director Wang. So binubola mo lang pala siya. Nakita mo ba ang ekspresyon ng tiyuhin ko? Pero yung tito, paano kung imbestigahan ka niya talaga? Hayaan mo siyang mag-imbestiga. Paano kung sabihin niya kay Boss Liu? Pagdating ng panahon, saka natin pag-usapan yon. Parang wala siyang takot. Tito, hindi ka ba talaga natatakot? Medyo may impluensya kasi ang tiyuhin ko. Lanan, Eh bakit? asawa mo ako. Anong ikakatakot? Asawa, parang ayos din pala. Nalaman na, boss, ang Luyanjo, nagbukas ng maliit na tindahan sa Antique Street. Siya lang ang nag-aasikaso, medyo karaniwan lang ang negosyo. Ganito lang, may iba pang background, hindi pa malinaw. Sa talaan ng populasyon, siya ay dayuhan. Dumating sa lungsod ng 6 na buwan ang nakalipas. Walang gaanong record ng ari-arian. Nakatira lang sa taas ng antique shop. Sa madaling salita, isang mahirap na nagbukas ng sira-sira na tindahan. Sa kasalukuyan, oo, mabuti. Talagang isang maharlikang mahirap. Tara, makipagkita tayo sa Mr. Lo. Mr. Lo, pakitingnan mo. Ang Schwan Blue and White Porcelain. Binili ko ito ng 3 taon. Hindi ako sigurado sa puso. Alam mo, ako ang pinakamakatwiran. Maganda ba ang bagay na ito? Dapat sabihin ng eksperto. Ang glaze ay napakainit. Ang kulay ng blue and white ay hindi matatag. Imitation. Nakita mo agad. Ang hugis nito, ang kulay nito. Imitation ng Republic of China. Medyo mainit ang imitation. Panatilihin mo para sa libangan. Sinabi ni Mr. Lo na maaaring gamitin. Iyon ay magandang bagay. Ang panatilihin mo para sa libangan. Ha ha ha. Ako ang pinakamakatwiran. Ang magandang bagay ay dapat manatili sa kamay ng mga nakakaalam. Ibigay mo sa akin. Isang maliit na bagay. Ang bagay na iyon, paki-consider mo. Ilagay mo doon. Ha, sige. Hindi na ako makikialam. Bumalik ako sa ibang araw para magtanong. Ang sira-sira na tindahan. Medyo mukhang totoo. Hoy, nagbibili ng lumang bagay. Ang sira-sira na tindahan mo, maaaring pakasalan ng anak ng pamilya ko? Maging matalino. Agad na sign ang divorce agreement. Maaari ba? Hindi mo masasabi. Hindi ko masasabi. Naniniwala ka ba? Gagawa ako ng sira-sira na tindahan mo, hindi magbukas. Sinabi mo na hindi magbukas. Kakaiba. Ang mahirap na tingin. Paano ito medyo nakakatakot? Manong, sino ba to ang aga-aga nagpaparenovate? Tito, Sinusundo kita para umuwi. Pan-pan. Tingnan mo, anong klaseng lalaki na pangasawa mo? maaga pa lang. Nagpapanggap ka bang gangster dito? Pan-pan. Tingnan mo ang sarili mo. Sumama ka sa isang hampas lupang ito. Yung mga kalat at sira-sirang gamit sa tindahang ito, makakain mo ba yan? Kalat at sira-sira. Kahit pa yung suot mo sa lig, ay Hermes scarf. Sa tingin ko hindi pa rin katumbas ng halaga ng isang basahan dito sa tindahan. Ikaw ang gusto ni Boss Leo. Mas mabuti pang sumama ka kay Boss Leo at magpakasarap sa buhay. Yung mana na iniwan ng magulang mo, matutulungan ka rin ng tiyo mong itago. Itago ang mana. Sa bulsa mo lang mapupunta yan, di ba? Ayaw ko. Wala kang magagawa. Dalhin niyo siya. Huwag kayong lalapit.
Nag-aral ako ng self-defense para sa babae noong kolehiyo. Ginoong Gyu, hindi maganda na mag-away kayo dito sa tindahan ko. Maganda? Sa isang tulad mo, anong magandang pag-uusapan? Tatawagan ko si Boss Leo ngayon din, para puntahan ka niya, at turuan ka ng leksyon. Xiaoguo, anong problema? Boss Leo, nandito ako sa Antique Street, sa Shigujai. Nakita ko yung lalaking, kumuha kay Panpan. Ang yabang-yabang niya. Gusto mo bang pumunta rito, para turuan siya ng leksyon? Shigujai. Bakit siya pupunta doon? Yung lalaking yun, wala siyang respeto sa'yo, pumunta ka na rito. Nasa malapit lang ako, hintayin mo ako, papunta na ako, tandaan mo. Huwag kang magkagulo bago ako dumating. Narinig mo? Si Boss Leo mismo ang pupunta. Ngayon, kahit lumuhad ka sa kin, huli na ang lahat. Lumuhod. Ang tuhod ko, hindi yata kayang lumuhod sa mga taong tulad ninyo. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamalaki. Itong sira-sirang tindahang ito, hindi na kailangang magpatuloy pa. Libre na lang, wawasakin ko na ito para sa'yo. Hindi mo magagawa. Guminyuan. Kapag nasira mo kahit isang bagay, hindi mo kayang bayaran. Haha, hindi ko kayang bayaran. Nakita mo? Italy, gawa sa kamay, pasadyang gawa. Ang sapatos na ito ay kayang bumili ng kalahati ng sira-sira mong tindahan. Tama ba ako? Oo. Ginoo, ang sapatos na ito, katumbas ng 1 taon ng upa niya. Haha. Gamitin mo ito para magsimula, para malaman mo ano ang tinatawag na pagkakaiba. Hindi mo dapat basagin. Sinabi ko na huwag sumugod. Paano kung masaktan ka? Gino, ang galaw na iyon kanina. Hindi ba ito ang pinagsasabi? Pink siya luoyan estilo ba? Hinayaan mong sit-in ako? Alam mo ang suit ko na ito, magkano ba? At ang tuhod ko, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kung hindi mo ako babayaran, 10,000 o 8,000 bayad sa gamot, at bayad sa pagkabaliw. Gagawa ko ang tindahan na ito, hindi makakakita ng kinabukasan. Bayad sa gamot. Ang takip na mangkok na yon. Minyongga asul at puting magkakawin na bulaklak. Noong sumugod ka kanina, nabasag. Noong nakaraang taon, ang Gufubi ay naibenta sa 2.3 milyon. Bayaran mo. Isang sira-sira na tasa ng kaalang. Mahigit 2 milyon mo. Ito ay panloloko. Ihahabla ko kayo sa panloloko. Ang 2.3 milyon na ito. Bawasan ng 10,000 o 8,000. Kailangan mo pa ring bayaran, 2.12 milyon. Mabuti kayo. Walang dapat hawakan. Hindi dapat hawakan. Gusto kong basagin. Guminyuan. Pinapayo ko na ilapag mo. Ngayon alam mo ang takot. Huli na. Umalis ka. Ginoong Lu, nandito na ulit ako. Pasensya na talaga. Nagmamadali ako kanina. May bagay na nakalimutan ko. Ang hugis buwan na bote ko. Hehe. Boss Leo, tamang-tama ang pagdating mo. Ang maliit at sira-sira na tindahan. Naiinis ako sa pagtingin dito. Kaya sinadya kong sirain ang lugar niya para maibsan ang galit mo. Ikaw ang Samira. Alam mo ba kung ano ito? Ano ang ano? Isang sira-sira na bote lang ba ito? Sira-sira na bote. Ming Yuan. Ang mga mata mo nasa likod ng ulo mo. Ito ay opisyal na pugon ng Chenlong. Blue and white na interlocking vines. Hugis buwan na bote na may lotus pattern. 12 million pesos ko. Kakabili lang sa Haicheng. Dinala agad pagdating sa eroplano. Ikaw pa. 12 million pesos. Boss Leo, hindi ako ang dapat sisihin. Kasalanan niya lahat. Sila ang naglagay ng bote. Inilagay lang ng basta, sa counter. Naakay ako para sirain ito. Tito, ang teknik mo ng pagpasa ng sisi, natutunan sa circus ba? Ikaw. Kasalanan ninyo talaga. Kung hindi ka nagpakabastos, pinilit mong pakasal sa mahirap, nakipag-agawan sa Boss Leo. Ako, gagalit ako ng ganito. Guming Yuan, ano ang pinagsasabi mo? Bakit mo ibinabato ang sisi sa akin? Boss Leo, bakit? Makintab at makapal ang glaze. Maganda ang pagkagawa. Sayang. Mr. Lo, huwag kang magalit.
Ang tanggang ito ang Samira. Papabayaran ko siya. Maghahanap ako ng iba, mas maganda para sa'yo. Sa pagnegosyo ko, ang mahalaga ay pagkakataon. Nasira. Ibig sabihin hindi sapat ang pagkakataon. Ito. Hindi pwede ito. Ano ang sinabi ko sa'yo bago tayo pumunta? Huwag kang gumawa ng problema. Ano ba ang ginagawa mo? Isa lang siyang may masamang tindahan. May masamang tindahan. Talagang bulag ka. Ginoo Lu Yanzhou. Sa larangan ng anti-gang bagay, Lu Huye, nakakakilala ng edad sa isang tingin. Sa buong Liulichang, kalahati ng kalye, tindahan ng mga estudyante niya. Espesyal na tagapayo ng Haicheng Museum. Hong Kong Christie's, espesyal na bisita sa Gufubi Auction House. Binasag mo ang gamit sa tindahan niya, at pinapanta ako para humingi ng tao. Gusto mo ba akong patayin? Ano? Ang asawa ko na biglang dumating ay isang malaking tao. Lu, Ginoo Lu, wala akong mata. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Lu, Ginoong Lu, bulag ako, hindi ko nakita. Mali ako, talagang mali ako. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Huwag sanang dahil sa isang maliit na tao na tulad ko, makaapekto ang inyong relasyon kay Boss Leo. Panpan, ano sa palagay mo? Ako naman, sa totoo lang, medyo makatwiran. Itong 12 milyon, dapat bayaran. Pero, kanina sinabi mo ba, gusto mo akong sumama kay Boss Liu? Hindi. Nagsasalita ako ng kung ano-ano, nagbubulaan ako. Pakawalan mo na ako. Sa huli, kahit paano sabihin natin, pamilya rin. Pamilya. CJ, kung ganun. Ikaw naman, ilipat ang karapatan sa bahay ng mga magulang at ang mga shares ng kumpanya ng pamamahala ng utang. Lahat ilipat sa pangalan ko. Kapag tapos na ang usapang ito. Kung hindi magawa, Gawin mo. Talagang gagawin ko ito ng maayos. Siguradong magagawa. Boss Liu, dalhin mo siya palabas. May negosyo pa ako dito. Salamat, Ginoong Lo. Salamat, binibining go. Bakit hindi mo dalhin ito? Dalhin mo ang nakakahiyang bagay na ito. Hihihi. ikaw, talagang si Lao Wuye, ang consultant ng museo, at ihi sa auction house. Pangalan lang yan. Bakit ka nakatira rito? Nagpapatakbo ng ganitong maliit na tindahan. At nagsasakay pa ng shared bike. Mukha kang matandang lalaki sa suot mo. Sinong nagsabing kapag may pangalan ka, hindi ka na pwedeng tumira rito? Magtayo ng maliit na tindahan. O magbisikleta. Pero hindi ka naman mukhang boss. Masama ba ang ganito ngayon? Bakit mo ako tinutulungan? At bakit mo ako pakakasalan? Wala akong pera o impluensya. Wala na ang mga magulang ko. May tiyo pa akong gustong ipagbili ako. Parang, wala akong maibubuga para magustuhan ng isang boss. Uminom ka ng tsa. Dahil ba sa fortune telling iyon? Yung pagpapaswerte sa bisperas ng bagong taon? Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, hindi. Hindi ka yata naniniwala sa ganun ang usapan. Naniniwala ako sa tadhana. Isang huling tanong. Totoo bang asawa mo ako sa batas? Di ba, hindi mo ako niloloko para sa peking kasal? Dala-dala mo palagi. Kahit na hindi ka naniniwala sa kapalaran, dapat maniwala ka pa rin sa batas. Tapos na ang mga tanong. Anong gusto mong kainin mamayang gabi? Marami pa akong gustong itanong. Pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. E di itabi mo muna, tanungin mo ng paunti-unti. Anong gusto mong kainin? Itlog na may kamatis. Iniiba mo ang usapan. Kumusta, Tito? Naayos na ba? Luma na ang thermostatic valve. Sira na talaga. Bukas pa makakahanap ng mag-aayos. Paano na ako mamayang gabi? Nasaan ang sapatos mo? Umupo ka sa kama. Hindi pwede. Hindi pa ako naliligo. Hindi ako pwedeng umakyat sa kama. Salamat. Hindi pa ako naliligo. Huwag kang kikilos. Baka magkasakit ka talaga.
Ano ito, bagong teknik ng kidnapping? Ipapadala sa laundry ang blanket bukas. Ngayon, pwede ba tayong maghintay ng tahimik? CJ, Sa kwarto ko maglinis mamaya. sa kwarto mo maglinis? Huwag kang mag-alala. Wala akong interes sa nanginginig na pugo na nakabalot. Hindi ako pugo. Sikat ako sa school. Noong job fair sa school, may senior na nagharap sa akin. Ay, Yung senior, sobrang sincere siya. Binili niya ang buong bouquet ng rosas. Napaka-romantic. talaga? Talaga. Kung nandoon ako, gagawin ko. Gagawin. Gagawin ano? Gagawin ko ito. At sasabihin sa maalaga mong senior, salamat sa pag-aalaga sa asawa ko. Ikaw, hindi mo gagawin yan. Ikaw, hindi mo sasabihin yan. Ako. Sasabihin ko. Luyan Sao. Nagselos ka ba? Dahil lang sa mga lumang bagay na iyan. Nagselos ka talaga. Sobrang maasim. Masaya na? Dahil lang sa ganitong simpleng bagay. Parang hindi mature. Dahil mature at responsible. Kaya dapat diretsahan. Kung importante, importante. Itinatago, nagpapahula. Para lang yan sa mga bata. Nagselos ako, isang salita, mahirap ba sabihin? Tito, parang, marami kang alam. Wala, matanda na. Ayoko ng paligoy-ligoy. Mainit na siguro ang tubig. Maligo ka, Little Zongzi. Pasensya, hindi ako Little Zongzi. Ako ang magandang Miss Gu. Pan, dinala ko na ang lahat ng kailangan mo. Ang bilis naman. Utos kasi ni Ginoong Lo. Paano ako makakapag-antay pa? Pan, asawa ka na ngayon ni Ginoong Lo. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Sa tingin ko, kailangan mong malaman. Ano ba ang gusto mong sabihin? Pan, napakalaking biyaya na mapang-asawa mo si Ginoong Lo. Napakalaking swerte mo, pero bilang nakaranas na, kailangan kitang paalalahanan, hindi lang pagmamahalan ang basehan ng pagsasama. Kailangan din ng konkretong bagay para tumagal. Ano ba talaga ang punto mo? Kailangan mong ipakita kay Ginoong Lo na ang pagpapakasal sa'yo ay may pakinabang para sa kanya. Kung maaari mong hilingin kay Ginoong Lo na tulungan ng pamilya Go. Kapag umunlad ang pamilya Go, makakatulong din yon sa pamilya Lo. Mas lalo kanyang pahahalagahan. Hindi ako katulad mo. Hindi ko ipagpapalit ang pagsasama namin para sa ibang bagay. Pan, masyado ka pang bata. Ang isang tulad ni Ginoong Lo, sa kanyang estado at posisyon, hindi ganoon kasimple ang iniisip. Mabait siya sa'yo ngayon. Dahil bata at maganda ka ngayon, pero gaano katagal magtatagal ang kabataan at kagandahan? Wala kang suporta mula sa pamilya mo, anong gagawin mo? Naniniwala ako na hindi niya gagawin yon. May isang bagay, kamakailan lang, nalaman ng tito. Pinag-isipan ko ng mabuti. At kailangan ko pa rin sabihin sa'yo. Tatay. Matalik na kaibigan. Ako rin ay, kamakailan lang nang ayusin ko ang mga gamit ng iyong ama, nalaman ito. Yun pala. Si Ginoong Lo Yanjo ay matalik na kaibigan ng iyong ama. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Pan, hindi mo pa ba maintindihan? Bakit pumayag si Ginoong Lo na pakasalan ka? At bakit napakabait pa niya sa'yo? Dahil sa iyong ama, inakala niyang napahamak ka sa pamilya Go. Kaya, Huwag mong subukang maghasik ng away sa amin. ako, Totoo namang napahamak ako. Dahil gusto mo akong ipagbili kay Boss Liu. hoy, Pan. Talagang para sa kabutihan mo yun. Pinapakasal kita kay Boss Leo. Dahil nakita kong, maganda ang kalagayan ni Boss Leo. Maganda ang buhay mo. At ngayon, ikakasal ka sa Mr. Lo. Mas maganda pa nga. Pero ang problema, Pan, ang mga taong ganyan kalaki, malalim ang iniisip nila. Maganda ang pakikitungo niya sa'yo. Dahil lang yun sa pagtingin sa tatay mo. At ngayon, bata ka pa at maganda. Pero gaano katagal ang pagiging bata at maganda? Tayo lang ang tunay na magkakapamilya. Kapag umunlad ang pamilya Go. Saka mo magkakaroon ng lakas ng loob. Saka mo talaga matatag na makakatayo sa harap niya.
Ang taong ganyan. Bakit ako agad ang napili niya? Dahil sa tatay, dahil bata ako. Iyon ang pinakamakatwirang paliwanag, di ba? Pan. Itong dokumento, itago mo muna. Ang sinabi ko. Pag-isipan mong mabuti. Sa huli, magkadugo tayo. Hindi ako talaga magpapahamak sa'yo. Luyan Sao, maganda ang pakikitungo mo sa akin. Talaga bang dahil ako ay gupan? O dahil ako ay anak ng tatay ko? Papa, masama ang pakiramdam ko. Ang init. Nandito ako. Luyan Sao, Anong nangyari? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? pwede bang huwag mo akong tratuhin ng napakabuti? Anong sinasabi mong kalokohan? Anong nangyari? Bumaba na ang lagnat mo. Luyan Sao, pwede bang huwag mo akong tratuhin ng napakabuti? Bakit mo sinasabi yan? Dahil hindi ko maintindihan kung dahil ba ito sa akin. O dahil sa papa ko. May nagsabi ba sa'yo ng anuman? Magpahinga ka muna. Pagod ka na. Kung hindi mo maintindihan, huwag mo nang intindihin. May mga bagay na hindi kailangang linawin. Hindi kailangan. Kailangan bang linawin ng ganoon? Pan. Pamangkin kong mahal, ang tagal kitang hinintay. Kumusta? Kay Ginoong Lo. Nabanggit mo na ba? Yung ilang negosyo ng pamilya Go, kailangan lang niyang pumayag. Hindi ko nabanggit. Ano? Ilang araw na ang lumipas. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng pamilya Go at sa iyong kinabukasan din. Tito, wag mo nang isipin iyon. Kami ni Luyan Sao, hindi tunay na mag-asawa. Ano? Kami ni Luyan Sao, formal na kasal lang. Pareho lang kaming may kailangan. Walang tunay na pagmamahalan. Ang gusto mong pambobola, hindi rin ubra. Ano? At saka, plano kong makipaghiwalay sa kanya. Sa hinaharap, ang mga bagay ko. Ang mga bagay ng pamilya Gu. Huwag mo nang isama sa plano mo. Ano? Hiwalayan. Gupan, nababaliw ka ba? Alam mo ba kung sino si Luyan Joe? Kapag nahawakan natin siya, babangon ng pamilya natin. Makakaranas ka ng magandang buhay habang buhay. Ano naman kung pekeng kasal? Pwede namang maging totoo ang pekeng relasyon, di ba? Kapag nagdalang tao ka sa kanya, magiging mahalaga ang nanay dahil sa anak. Ano pa bang hindi mo makukuha? Tito, ang galing mong magplano para sa kapwa. Hindi talaga nagbabago. Nakakadiri at kasuklam-suklam. Ikaw na, walang utang na loob. Ang tagal kitang inalagaan. Ang totoo, inagaw mo. Ang mana ng mga magulang ko sa loob ng maraming taon. Ikaw, ngayon, ako na ang magpaparusa sa'yo para sa tatay mo. Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko. Okay ka lang. Okay lang. Lugi na ako, lubusang nalugi. Noon pa, kung ibinigay ko si Gupan kay Boss Leo, madali kong makukuha ang proyekto at mga koneksyon. Ngayon, ganito pa ang nangyari. Itong demonyong to, nakakapit sa mas mataas na sanga, pero matinik pala. Kaya wala akong napala. Pati ang tabang nasa bibig ko, naisuka ko pa. Ngayon, sasabihin mo sa akin, na peke lang ang kasal, niloloko mo ba ako? Kung haharapin ko sila ng diretso, siguradong mapapahamak ako. Pero ang mga tulad ni Luyanjo, mga kilalang tao, pinakamahalaga sa kanila ang reputasyon. Yamang ganyan kayo kakuripot. Huwag ninyong sisihin ako. Luyanjo, hindi kita kayang talunin. Pero, huwag mong kalimutan ang mga masasamang ginawa mo. Nagpakasal ka sa anak ng yumaw mong kaibigan, pero peke lang. At mula pa sa mismong kasal nila, inagaw mo ang nobya. Sino ang nakakaalam kung anong masamang balak ang itinatago mo? Kung kumalat ang balitang ito. Lawuye. Ang reputasyon mo. Hindi mo na ba pinapahalagahan? Pakitang tao na kasal. Paano niya nagawang sabihin iyon ng harapan? Kung kumalat ito, ano kaya ang iisipin ng iba kay Luyansu? Binola ng isang malaking tao ang isang batang babae na walang magulang. Sinamantala ang sitwasyon, ang reputasyon niya, ang posisyon niya. Pan. Nakikita mo ba?
Ginagamit ka lang ni Loyanjo. Bumalik ka na sa pamilya Go. Tito, hahanap ako para sa'yo ng mas magandang mapapangasawa. Bakit ka pa dito kung ituturing ka lang na ibon sa hawla? Subukan mong ilantad. Ano? Subukan mong ilantad. Kapag inilantad mo iyan, ibibigay ko kay Luyanshaw ang lahat ng ebidensya ng tax evasion, peking accounting, at misappropriation of funds ng pamilya Gu sa mga nakaraang taon. Ibibigay ko lahat kay Luyanshaw. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala namang ebidensya. Hindi. Malinis ang pamilya Go. Walang tax evasion o peking accounting. Huwag mo akong takutin. Ito, ang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Sabi kong sakaling, may magpilit sa akin ng sobra mula sa pamilya Gu. Gamitin ko ang mga nasa loob nito. Para magkaroon ako ng pananggalang. Pan. Huwag kang magpanggap at manakot dito kung may ebidensya ka talaga. Matitiis mo bang hindi ilabas hanggang ngayon? Subukan natin. Bibilang ako ng 3. Ipapakita ko ang mga nasa loob nito. Sa dapat nitong paglagyan. Teka. Pan, kanina ay nagkamali lang ang tiyuhin mo. Pamilya pa rin naman tayo. Bakit pa kailangan gawing malaking issue? Kapag nasira ang relasyon natin, walang magandang idudulot. Guminyuan. Tandaan mo ito. Ngayon, hindi mo siya magagalaw. Sa hinaharap, huwag ka nang umasa. Huwag mo nang gamitin ang marumi mong pag-isip sa kanya. O magkalat ng kung ano-anong chismis. Kung hindi ako mag-aatubiling ipakita sa'yo kung ano ang tunay na kahihiyan. Pan, pamilya pa rin naman tayo. Anak, nagkamali lang ako kanina. Maniniwala ka sa akin, nanunumpa ako. Hindi ako lalabas para magkalat ng chismis. Ibibigay ko ang USB drive sa iyo, Pan. At sa hinaharap, hindi na kita gagambalain kailanman. Ibigay sa iyo. Saan ka nakakita ng ganoong kabutihan? Pan. Maaga namatay ang iyong mga magulang. Ang negosyo ng pamilya Go ay pinaghirapan ng iyong mga magulang. Nang paunti-unti, noong araw, ang iyong ama ay nagtatrabaho sa negosyo, uminom ng alak hanggang sa magdugo ang tiyan. Ang iyong ina, upang mapangasiwaan ang mga libro, ilang gabi ang hindi nakatulog. Makakaya mo bang panoorin ang kumpanya ng pamilya Go na bumagsak? Ang pinaghirapan ng iyong mga magulang ay mawawala na lang? Oo, nagkamali ako. Ngunit ang kumpanyang naiwan ng iyong mga magulang ay nandito pa rin. Ang maraming matatandang empleyado ay umaasa pa rin sa trabahong ito para buhayin ang pamilya. Makakaya mo bang panoorin ang pinaghirapan ng iyong mga magulang na mawala ng lahat? CJ, hindi ko ibibigay sa iyo ang e-tip drive. Ngunit, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sabihin mo. Una, ibalik mo ang lahat ng perang ninakaw at hindi binayarang buwis sa mga nakaraang taon. Pangalawa, ang mga libro ng kumpanya, maghahanap ako ng bagong tao para mag-audit at hindi ka na dapat makialam dito. Pangatlo, mula ngayon, ang mga bagay na may kinalaman sa akin, hindi ka na dapat magplano ng masama. Kung hindi, kahit na bumagsak ang kumpanya, hindi kita patatawarin. Sige. Sumasang-ayon ako. CJ, Tito, umalis ka na. Peking kasal, ano ang nangyari? Dumating na rin ang dapat dumating. Nga, peking kasal, gaano na ba katagal tayong magkakilala? Hindi pa 1 buwan. Formal na kasal lang. Tulungan. Hindi ba normal iyon? Pero, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Noong ako'y lubhang nahihirapan at walang mapupuntahan, tinulungan mo ako. Ang utang na loob na ito, lagi kong iniisip kung sa hinaharap ay kailangan mo ng tulong. Ako ay, Magbabayad ng utang na loob. nga pala. At ito pa, ito ay ibinigay sa akin ng aking ama. Sabi niya, kung may mang-api sa akin sa pamilya Gu, gamitin ko ito para protektahan ang sarili ko. Hindi ko pa ito nagamit noon. Ngayon, ibigay ko na ito sa iyo. Alam mo na ba ito noon pa? Ang tungkol sa akin at sa iyong ama? Hindi ko sinasadya na itago ito sa iyo, pero hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Naiintindihan ko. Nagpapasalamat ako sa tulong mo. Pero ayokong gamitin ang pag-aasawa para ikulong ka. Hindi ito para sa pangako. Ano? Ang pakikipag-asawa ko sa iyo, hindi dahil sa tatay mo, kundi dahil umaasa akong balang araw, magiging katulad ka ngayon, na walang pag-aalinlangang magtitiwala sa akin, at matapang natatayo sa harap ko. Alam mo na pala na mayroon akong mga ebidensyang iyon? Alam ko. Bakit mo hinayaan na abusuhin ka ni Guminyuan? Mas marami pa akong alam. Lagi namang hinangad ng tatay mo na lumaki ka sa isang normal na kapaligiran, kaya nitong mga nakaraang taon, sa mga pagkakataong kailangan, tinutukan kita ng palihim.
Bakit hindi mo sinabi noon pa at hinayaan mo pa akong mag-imbestiga? Dahil gusto kong piliin mo ako, hindi dahil sa bilin ng tatay mo. Gusto kong ikaw mismo ang lumapit sa akin. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil lang sa akin. Xiaoguo. Ang tagal kitang hinintay. Boss Leo, anong ginagawa ninyo rito? Anong ginagawa ko rito? Paano ako napunta rito? Yung lupain sa kanluran ng lungsod. Isang salita lang ni Lu Yanzhou na wala na ang lahat. Yung mga naunang gastos na inilabas ko, lahat iyon ay nasayang na. Ginoong Leo, huminahon ka muna. Ang bagay na ito. Ako, bilang tao, pinakamakatwiran. Hayaan mo ang pamangking babae mo na magkaroon ng impluensya sa kama. Kung mababawi man ang mga nawala, madali nating pag-uusapan. Kung hindi, Ginoong Leo, gusto ko rin naman. Pero si Lu Yanzhou at yung batang babaeng si Gupan ay pakunwaring kasal lang. Pakunwaring kasal? Totoong totoo. Mula mismo sa bibig ni Gupan. At saka, yung malaking tao na si Lu Yanzhou, paano siya magkakagusto sa isang batang musmos? Para lang siyang laruan. Hoy, Ginoong Leo. Hindi ba't matagal mo nang gusto si Panpan? Yung batang babae, bata, at maganda pa. Kung si Lu Yanzhou ay hindi siya pinapansin, bakit hindi mo? Ibig mong sabihin, asawa lang siya sa papel. Si Lu Yanzhou, hindi talaga siya magtatanggol para sa kanya. Kung makikialam ang Manager Leo, makukuha si Gupan. Magkakaroon ako ng pagkakataon, mabawi ang USB drive. Pero noong nakaraan, nasa tindahan ako. Nakita ko si Lu Yanzhou. Ipinagtatanggol niya siya. Kung talagang mahalaga siya sa kanya, papayag siya na doon siya tumira, sa pangalawang palapag ng sirang tindahan. Papayag siya na araw-araw siyang mamalengke mag-isa. Bukod pa, kung makukuha mo si Gupan, ang mga ipinamana ng mga magulang niya, hindi ba? Ang mga pagkawala mo, madouble pa ang kita mo. May plano. Madali lang. Lumabas-labas din ang batang babae. Sa daan. Dalhin sa sasakyan. Kunin ang mga larawan at video. Pagkatapos, hindi siya magiging sunod sa Nyeren. Pero, sa parte ni Lu Yanzhou, kung malinis ang gagawin natin, kahit magduda si Lu Yanzhou, wala siyang ebidensya, ano pa ang gagawin niya? Para sa isang babae na pakasal lang para sa palabas, makipag-away sa'yo, makatarungan ba? Ming Yuan. Talagang hayop ka. Hoy, maghanap ka ng 2 taong matalino. Maghintay sila sa malapit. Ipapadala ko sa'yo ang litrato ng target. Bata, napakaganda. Panpan, Ano iyon? nitong mga nakaraang araw, isinasaayos ko ang lumang bahay ng mga magulang mo. Nakakita ako ng maraming gamit nila. Anong gusto mong gawin? Nag-asawa ka na, di ba? Kaya naisip kong ayusin. May pearl necklace ng nanay mo. Noong bata ka, gusto mong suot-suot yun. Naalala mo? At ang pocket watch ng tatay mo. Nag-ana pa rin. Kailan ka may oras? Bumalik ka rito para tingnan. Dalhin mo sa Antique Town. Ang mga lumang litrato, diary, ay napakadelikado. Kung ililipat, baka masira. Pan. Umuwi ka lang. Kahit tingnan mo lang. Nakatingin ang mga parents mo sa langit. Guminyuan. Tuwing ginagamit mo ang emosyon, may kasunod na pagkalkula. Oo, karapat-dapat ako sa pagdududa mo. Pero ngayon, wala talaga. Gusto ko lang ibigay ang bagay sa harapan mo. Ipa-deliver mo sa shop. O kaya walang usapan. Ikaw ang magdesisyon. Hindi ba ito ang bahay ng Gu? Si Gumingyuan.
Guminyuan. Guminyuan, lumabas ka. Guminyuan. Anong gusto mo? Ha ha ha. Mabilis kang nagising. Maganda ang kondisyon ng katawan mo. Nasaan ang guminyuan? Palabas mo siya. Ang uncle mo. Maaaring busy siya. Nag-aayos ng lugar. Dahil, sa liwanag ng araw, tinangkang ang sariling miss. Hindi maganda ang sasabihin. Ilegal na pagkakakulong ito. Binibining go. Pag-usapan natin ng maayos. Ikaw. At sila Wuye. Isang transaksyon lang naman yan. Ang kayang ibigay niya sa'yo. Kaya ko ring ibigay. Kaya mo bang ikumpara ang sarili mo sa kanya? Mga dalagita. Napaka-innocent. Anong klaseng tao ba sila Wuye? Anong klaseng babae ang wala sa kanya? Magkakagusto ba talaga siya sa'yo? Ang totoo. Parang alaga lang siya ng ibon. Para aliwin. Legal na mag-asawa kami. Labag sa batas ang ginagawa mo. Alam mo ba yan? Ang batas? Ngayon, kung gagalawin kita, tingnan natin kung siya, para sa'yo, sa legal na mag-asawang to, ay maglalaban sa akin. Sumama ka na sa akin. Ano man ang ibigay sa'yo ni Luyanjo. Doble ang ibibigay ko. Kotse. Alahas. Ikaw ang bahala pumili. Patungkol sa pamilya go. Sa mga isyo nila. Kaya kong ayusin lahat yan para sa'yo. Ang kinain ng tiyuhin mo. Kaya ko ring paluin sa kanya. Asawa ako ni Luyansaw. Alam mo ba yan? Asawa. Sino sa ating mga kasamahan ang hindi alam? Sila Wuye. Matagal na siyang hindi nakikipagrelasyon sa babae. Bigla na lang may lumitaw, na babaeng asawa na 20 gulang pa lang. Lahat tayo ay matatalino. Ang mga gimmick mong yan. Itag mo na lang para sa mga taong hindi natin kilala. Oo nga, Pan. Si Boss Liu ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ang mga tulad ni Luyanjo, pansamantala lang ang interes nila sa'yo. Pagsawa na, itatapon ka lang. Iba si Boss Liu. Seryoso siyang gustong pakasalan ka at makipagsama sa'yo habang buhay. Tio, yung kakayahan mong mag-prosti, pareho pa rin hanggang ngayon. Ikaw. Isang ibon sa hawla. Ibon sa hawla nga. Ibinilanggo sa gintong kulungan. Inalagaan ng mabuti. At akala mo'y reyna na ng bahay. Ang kayang ibigay sa'yo ni Luyanjo. Kaya ko ring ibigay. Ang hindi niya kayang ibigay. Tulad ng pagiging legal na asawa. Pwede kong pag-isipan. Tama ka. Isa nga akong ibon sa hawla. Hindi niya sinabing mahal niya ako. Nagpakasal lang ako dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Marahil, mabuti lang siya sa akin, dahil sa tatay ko. Hoy, kung naisip mo agad, wala nang problema. Tama. Pan. Buti naman naintindihan mo. Mas maasahan pa ang Liu Zong kaysa sa kanya. Luyanjo, mas maasahan. Pero Liu Zong, naninigas ang mga kamay at paa ko dahil nakatali ako. Ito ang Liu Zong, ang sinasabi mong pagiging totoo. Palalayain kita. Hindi ka tatakas? Nandito kayong dalawang malalaking lalaki. Saan ako tatakbo? Sige. Palayain siya. Liu Zong. Ang batang babae ito. Maraming kakaibang ideya. Kapag sinabi kong palayain mo. Tignan natin kung saan siya tatakbo. Sumama ka sa akin. Hindi ka magsisisi. Liu Zong, ang sinabi mo tungkol sa posisyon, totoo ba? Ako, Liu Jixuan. Nagsasabi ng totoo. Iyon ay napakaganda. Liu Zong. May nangyari. Cheng, 3 bagay. Alamin ang huling lokasyon ng signal ng cellphone ni Gupan, at ang track ng cell site. Kunin ang lahat ng footage ng Kie sa University Road, pagkatapos ng 3:00 ng hapon. Ang real-time na lokasyon ni Guminyuan at Liu Jichuan. Ayaw uminom ng mabuti. Uminom ng masama. Ginoong Liu, ang dami ng dugo. Magpa-hospital ka na. Sa edad ninyo, mahirap gumaling ang buto ng ilong. Tao.
Hulihin siya. Mga kuya, lahat tayo ay normal na tao. Hindi naman kailangang mag-away. Hindi ba ninyo napanood ang video laban sa krimen? Reward na 50,000 piso. Hotline 110. Anong ginagawa ninyong dalawa? Hulihin siya. Dagdagan ng 5,000 bawat isa. 5,000 piso lang. Ang mahal na ng mga bilihin ngayon, mga kuya. Lugi talaga sa trabahong ito. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Hindi ako nagbibiro, mga kuya. Alam ninyo ang totoo pero hindi ninyo sinasabi. Tumutulong kayo sa ilegal na pagkakakulong. Ang sentensya, 3 taon pataas. Hindi sulit na para lang sa 5,000 pisong ito. Sayangin ninyo ang 3 taon ninyong kabataan. Paano kayo magpapaliwanag sa magulang ninyo pag-uwi? Sa itsura ninyo, mukhang hindi pa kayo kasal, no? Mga walang kwenta. Ako na ang bahala. Ang 88,000 ko. 88,000 lang pala? Tio, mababa ang standard mo sa koleksyon ah. Ako. Yung Young Zeng Fam Il Rose, 15,000. Tigilan mo yan, Pan. Hayaan mo siyang basagin. Kaya kong bayaran. Hooray! Boss Leo. Ang laki ng loob mo, Boss Liu. Kung ganon, di na ako magpapakumbaba. Boss Leo. Huwag mo nang galitin pa. Pinapahanap ko pa yan. Galing Scotland na whiskey. Bitawan mo ako. Hindi kita pwedeng bitawan, Boss Leo. Binabasag niya talaga. Hawakan mo ng mahigpit, sa baywang ni Boss Liu, at sa haba ng braso mo. Kaya mo bang hawakan? Gusto mo bang hiramin kita ng lubid? Hindi pwedeng bitawan, Boss Leo. Hindi pwedeng bitawan. Binabasag niya talaga. Parang pamilyar yung orasan na to ah. Ito lahat ay, ipon ko yan sa loob ng maraming taon. Hindi ba ito yung Germanong relo na regalo ni Lolo nung kasal ng magulang ko? Tio, ilegal na pag-angkin ng mana yan ah. Ako ay, nag-iingat lang noon para sa'yo. Anong ipinagmamalaki mo? Kapag nagtagumpay na ako, Luyan Joe, kukunin pa kaya niya yung basag na sapatos mong yan? Ginoong Liu, bukod sa paggamit ng salitang basag na sapatos para hamakin ang babae, ano pa ba ang kaya mong gawin? Ituturo ko rin sa'yo. Kung ano ang ibig sabihin ng maging masunurin. Kayong dalawa, ano pang hinihintay nyo? Kung hindi kayo kikilos, bukas, paalisin ko kayo. Huwag kayong lumapit. Ginoong Liu, akala mo ba talagang pababayaan ka ni Luyansu? E di ipasaklolo mo siya ngayon. Tingnan natin kung may sasaklolo sa'yo. Narito na ako. Ano ang gusto mong ipakita sa akin? Lupo. Anong hangin? Ang nagdala sa'yo rito? Tingnan mo ang nangyari. Ako at MS, go. Sa labas ng villa, may 12 tao ko. Ang pulis ay darating sa loob ng 5 minuto. Ang lahat ng narito ngayong gabi ay magkakape sa istasyon. Lupo. Para sa isang babae. Hindi dapat gawing malaki ang problema. Sa negosyo, madalas tayong magkita. Siya ang asawa ko. Ginoong Lo. Pan ay okay lang. Konting alitan lang. Tito, ilegal na pagpigil. Paghahawak ng puwersa, pagtatangkang sexual na pang-aabuso. Ito ay konting alitan. Luyan Joe. Huwag mong isipin na binibigyan kita ng konting respeto. Huwag mong akalaing makakapagpanggap ka sa lugar ko. Luyansao. Huwag kang gumalaw. Gumalaw ka lang, gagawin ko ito. Bitawan mo siya. Isang ibon lang. Tayo. Gawin nating malaki ang maliliit, maliit ang maliliit. Ano sa tingin mo? Huwag mo siyang saktan. Maaari kang umalis. Kung ganito ka kaaga, mas mabuti. Kanina, aling kamay ang humawak sa mukha ng asawa ko. Sabihin mo kung masakit. Hindi masakit. Konting kati lang. Ay, Manong. Huwag kang magkunot ng noo. Ayos lang ako, di ba? Tingnan mo, kaya kong tumalon-talon. Paumanhin. Ha? Huli na akong dumating. Hindi huli.
Hindi talaga. Ang galing-galing mo nang dumating. Biglang sumabog yung pinto ng sipain mo. Nakatayo ka sa liwanag, parang superhero sa pelikula, Superhero, yung para lang sa akin. takot ka ba noon? Hindi. Medyo nasusuka lang ako. Buong buhay naghirap ang mga magulang ko. Pinaghirapan nilang ari-arian. Mga kamag-anak na pinalaki nila. Paano nangyari na ganito na sila? Nagbabago ang puso ng tao. Ikaw, magbabago ka ba? May mga bagay. Mabuti pa nga kung magbago. Ano nang ibig mong sabihin? Tulad ng nararamdaman ko sa'yo, mas responsibilidad ang naramdaman ko. Pero ngayon, hindi na. Lagi mo tong ginagawa. Nagsasabi ka ng mga nakakalitong salita. Yung isa si, ako na ang bahala. Bakit? Baka kasi magpadalos-dalos ka. Tama si Guminyuan. Puso't dugo ng mga magulang mo ang kumpanyang to. Kung talagang gagawa ka ng hakbang, dapat mas matalinong paraan ang gamitin. Anong paraan? Pagsusukahin natin ang lahat ng kinain niya. Tapos pupunuin natin ang butas. Pagkatapos paalisin natin siya. Ikaw mismo ang magpapatuloy. Pero, 4th year college pa lang ako, wala akong alam. Tuturuan kita. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Di ba sinabi ko na kanina? Yun ba ay dahil sa responsibilidad? Hindi na ngayon. Ah, nga pala. Pupunta ako sa school bukas ng hapon. Pinapapunta ako ng advisor ko, tungkol sa graduation project. Anong oras? Ihahatid kita. Ay, okay lang yan. Araw naman eh. Mag-meeting na lang ako. Papahatid kita sa tauhan ko sa tindahan. Boss Lou. Parang, itinuturing mo akong pambansang kayamanan. Lanan. Mas mahalaga pa sa pambansang kayamanan. Magpahinga ka ng maaga. Pambansang kayamanan. Ano ba iyan? Uminom po kayo ng tsaa, Boss Leo. Gumingyuan. 3 buwan ako sa kulungan. Hindi ako nakatulog kakaisip sa'yo. Boss Leo, sir, naghirap po kayo. Tigilan mo ang kalokohan mo. Akala mo hindi ko alam? Noong una, ikaw ang nag-udyok sa akin para galitin ang gupan. Dahil lang, may hawak siya. Nang ebidensya ng paglustay mo ng pondo ng kumpanya, gusto mong gamitin ako para patayin siya. Boss Leo, ito, hindi totoo yan. Hindi totoo. Sige, ilalabas ko lahat ng alam ko sa Economic Crime Investigation. Tignan natin kung sino ang unang babagsak, ikaw o Luyanjo. Hindi. Boss Leo, ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo ng diretso. Simple lang. Luyanjo, hindi ba siya ang hari sa mundo ng Antigo? Tayo. Magbibigay tayo ng karagdagang ganda sa kanya. Mag-ipon tayo ng maraming peking kopya. Itago natin sa kanyang tindahan. Tapos i-report natin siya sa pagbebenta ng mga artifact. Mahuhuli natin ng may hawak na ebidensya. Tingnan natin kung paano siya makakaahon. Pero ang tindahan ni Luyanjo, mahigpit ang bantay. Problema mo na yan. Kung hindi mo magawa sa loob ng 3 araw, maghintay ka na lang. At magretiro ka sa kulungan. Tito, ano nang ginagawa niya roon? Tito, ano nang ginagawa mo rito? Naglalakad-lakad lang. Pan. Ako, dumadaan lang ako. Dumadaan? Bakit parang kriminal ang pagdaan mo? Parang magnanakaw. Anak, anong sinasabi mo? Si Boss Liu, hinanap ka na naman? Hay hindi. Kapag nagsisinungaling ka, kumakabog ang kanang mata mo. Ngayon, parang kinakabog na. Haha, biruan lang. Kahit gaano ka pa katigas dati, hindi ka naman lumabag sa batas. Pero ngayon, Liu Zong, nagkita kayo ulit. Wala talaga akong choice. Siya. Sabi niya ipapasok ako sa kulungan. Kung hindi, ipasok mo siya, at huwag palabasin. Ang mga plano mo ay nakikita ko na. Wala talaga akong choice, Pan. Alam mo, walang gaanong talent ang uncle mo.
Hindi ako tumutulong sa'yo. Ayaw ko lang na ang kapatid ng tatay ko mabulok sa kulungan. Luyan Sao. Guming Yuan. Gusto makipagkita sa'yo bukas sa Old Street sa West. Sabi niya mayroon siya. Ebidensya ng pagnanakaw at paglilinis ng pera ni Liu Zong. Naniniwala ka sa kanya? Hindi ako naniniwala sa kanya. Naniniwala lang ako na takot siyang mamatay. Lalo na takot siyang makulong. Ito lang ang chance niya. Naging mabait ka. Hindi ako naging mabait. Maganda lang ang deal. Makukuha natin ang ebidensya para kay Liu Zong. At maaalis na rin ang problema na Guming Yuan. Bukas, ako na lang ang pupunta. Hindi pwede. Delikado. Paano kung... Ayos lang, nandyan si Acheng sa labas. At ngayon, yung tiyuhin mo, hindi na siya maglalakas loob na tumaya ulit. Guming Yuan, hayop ka. Talagang hindi ka mapagkakatiwalaan. Buti na lang at nag-ingat ako. Ngayong gabi, wawakasan ko na kayong lahat. Ito na lahat ng nakita ko. Mga tala sa ilang account ni Boss Leo. Patunay sa kanyang paglustay ng pondo ng kumpanya. Hindi sapat ang mga ito. Gilo. Sinabi mo na ipagtatanggol mo ako. Binigay ko na sa'yo ang lahat ng alam ko. Ang sinabi ko, tutulungan kitang makipag-ayos. Para mapababa ang parusa sa'yo. Ang mga peking talaan mo nitong mga nakaraang taon. Ang paglustay ng pondo, hindi mo yan maitatago magpakailanman. Magpakusa ka, ilantad mo ang lahat ng kasalanan ni Boss Liu. Yan lang ang tanging paraan mo. Ang mga peking talaan na ginawa mo sa mga nakaraang taon. Ang paggamit ng pondo ng publiko para sa sariling interes. Hindi kayang itago ng papel ang apoy. Magpakita sa mga otoridad. Ipaliwanag mo ang mga ebidensya ng kasalanan ni Boss Liu. Iyon lang ang tanging paraan para sa iyo. Magpakita sa mga autoridad. Hindi ako makakapasok sa bilangguan. Kapag pumasok ako, wala na ang buhay ko. Luyan Joe. Dapat tulungan mo ako. Napakalakas ng kakayahan mo. Tiyak na makakatulong ka para makalaya ako sa kaso. Kung hindi, sisirain ko ito. Magkakasira tayo. Guming Yuan, magpakahinahon ka. Luyan Joe. Napakatibay talaga ng buhay mo. Akala mo ba kung bakit ko pinili ang lugar na ito? Akala mo wala akong kahandaan? Cheng, kotse na itim. Tumakas papuntang abandoned station sa Timo. Sabihan ang lahat ng checkpoint dito. Dapat mahuli siya. Ang iba tumawag ng ambulansya. Pan. Pan. Huwag kang magsalita. Tipirin mo ang lakas mo. Sabihin mo kay Pan. Pasensya na. Talaga. Sobra, pasensya na. Nakapag-set up ang pulisya ng checkpoint sa ruta ni Boss Liu at nagawa nilang mahuli siya. Nahuli na siya. Nahuli na ang tao. Kasalukuyang iniinterogasyon. Sa pagkakataong ito, siya ay sangkot sa pagpatay ng tao. Illegal na pagpigil. Maraming kaso tulad ng kriminalidad sa negosyo. Hindi na siya makakalabas pa. Guming Yuan. Kagabi. Hindi epektibo ang pagliligtas. 3 oras sa madaling araw, inanunsyo ng ospital ang pagkamatay. Sa sekretong lugar ng kusina ng pamilya Gu, natagpuan ang natitirang lahat ng ebidensya. Sa kontrata na ito, nakatago ang iligal na paglipat ng lupa at mga probisyon ng pagbibigay ng benepisyo. Ang tatay mo noon ay maaaring natuklasan ang problema.
hindi pa nakapag-asikaso. Nang, Kaya, ang pagkamatay ng mga magulang ko. Maaaring hindi aksidente. kasalukuyang muling sinimulan ng pulisya ang investigasyon. Sa pagkakataong ito, hindi sila makakatakas. Ay, ang hirap magpatakbo ng kumpanya. Sa totoo lang, pwede kang kumuha ng profesional na tagapamahala para tulungan ka. Hindi pwede. Kumpanya ito ng mga magulang ko. Kailangan kong pangalagaan ito ng mabuti. Ito ay... Ito. Gupan, pakasal ka sakin. Hindi. Pero hindi ba tayo ay... Yung huli, dahil sa sitwasyon noon. Iyon din ang nasa ilalim ng aking isipan. Ayaw kong makalimutan ka. Ngayon, ito ang buong katapatan ko. Sa ilalim ng pangalan ko, si Luyan Zhao. Lahat ng ari-arian, lahat ng personal na ari-arian, hindi personal na ari-arian, pagmamay-ari sa kumpanya, mga antigong koleksyon, lahat ay ililipat ng walang bayad sa pangalan ni Gupan. May karagdagang probisyon. Kung si Luyan Zhao, sa panahon ng aming pagsasama, may anumang pagtataksil o pananakit kay Gupan, kusang aalis ng walang daladala. Wala pang nag-propose ng ganito. Dahil ikaw ay Gupan, karapat-dapat ka sa pinakamaganda. Alam kong may kaba pa sa puso mo. Kaya binigay ko sa iyo ang pinakamahalagang pangako. At ang pinakamatibay na seguridad. Pera, mga bagay, mga batas. Alam kong mga bagay na ito ay pangkaraniwan. Pero bilang isang lalaki, mas matanda sa iyo, lalaki na dapat isipin ang mas maraming realidad. Ang pinakadirektang pagpapahayag na naisip. Eh di hindi pa. Dali, suot mo sa akin. Gupan, sa bawat taon, nandito ako sa tabi mo. CJ, deal.